Hello guys, good morning! So second day ng aking pagtatrabaho sa bahay na walang amo. So second day ay tinira ko naman o sinimulan ko naman yung pagpipintura nitong pintuan. So ayan guys, yan lang naman ang gagawin ko. Tapos yung mga ibang mga lagayan ng paso, tsaka yung parang pinaka mga haligi ng mga sampayan namin ay pipinturahan ko rin. So madali lang naman yan, natapos ko yan ng 3 oras. So, yun lang ang aking ginawa sa second day. Tapos, syempre, mga naiwang mga likpitin. Pati yung pagpa-vacuum sa mga kama. So, yun yung ginawa ko sa second day. Tapos, after ko matapos niya ng half day, ay gala-gala rin tayo. So, yan nga pala, naisipan kong pumunta sa McDo para kumain. Pero, ang aking naobserbahan ay malungkot. Siyempre, wala kang makausap. So, natawag naman ako sa Pilipinas, mga busy naman yung mga tao. So, ayan, kumain mag-isa, senti-senti. Emote-emote din pag may time. So, ganyan talaga ang boys abroad. Kakasanayan mo na yung mag-isa ka. So, mamasyal ka mag-isa. Kakain mag-isa. So, lahat ay mag-isa. So, meron time naman na para sa pamilya, pag tumatawag ako, naglalaan naman sila ng time para makausap ko. Kasi nga, syempre, mga nag-aaral, nagtatrabaho, at mga may ginagawa rin naman sa bahay. Kaya naman, mahirap din makahagilap ng mga kausap. So, yung mga friend ko naman dito, mas lalong busy. Kasi nga, syempre, pare-pareho naman kaming may amo sa bahay. Pero ako, itong time na to ay wala nga akong amo kasi 4 na araw akong mag-isa dyan. Mag-isa lang ako, home alone. Home alone tayo. So, masayang malungkot. Masaya kasi walang mga utos, pero marami namang iniwang utos. So, yan na nga. Diskarte lang naman yan, guys. Pag nandito ka sa Hong Kong, kahit saan ka mang bansa nagtatrabaho, diskarte lang yan. Kayang-kaya natin yan. Mga Pinoy tayo. Tayo pa ba? Trabaho lang yan. Pinoy tayo. Tayo lang ang sakalang. So, after kong kumain, ay naglibot-libot na nga ako kasi yan talaga ang gawain ko sa araw-araw. Kailangan meron akong oras na ako yung maglalakad. Yan ay pag-unwind. At kailangan natin sa katawan natin yan. At least 1 hour maglalakad tayo. So, yan, nakita nyo naman. Yan. Wala naman akong bibiling dyan. Nag-window shop lang ako. Ikot-ikot kung anong bibili. Actually, pumunta ako sa bahay ng isang friend ko dyan na may boarding house. Nakikain. Yun lang. Chika-chika, konti. And then, muna. So, ganyan ang gawain ko. So, may nakatanga pala ako ditong mulberry tree. So, yan yung kulay black na bunga. So, ang dami bunga niyan, guys. Plano kong kumuha ng mga, ano niyan yung bunga, yung mga naglalaglagan para itatanim. Kasi maganda yung ano nito eh. Dahil yan eh. Napakalaki ng mga bunga. Unlike kung nakikita ko sa iba. So, nag-ikot-ikot din ako sa mga tindahan dito. So, tingin-tingin lang muna, canvas muna. Kasi may plano na naman akong magpuno ng isang box para papadala sa Pinas. So, yan, nagtitingin-tingin na ako, canvas na ako, ano, magkano. Tapos, nakakita ako ng mga punta ng unan dyan, mahal naman. 10. Kasi alam ko, dati nakakabili na ako ng mga 5-5 lang. So, syempre, hanap tayo ng mas mura. Yan naman yung mga tuwalya. Itong hinahanap ko yung talagang cotton na tuwalya na hindi yung sinisip-sip talaga yung basa, hindi yung parang tumatalbog lang yung basa. Parang sa atin. So, ikot din ako sa mga bilihan ng mga pagkain, dumplings. Yeah, may ikot din ako sa bilihan ng mga kitchenwares. So, ang mumura dito ng mga mug, guys, yan ay $6 lang. So, yan. Sa mes, babalik ako dyan para bumili. Wag muna ngayon kasi wala ang paglalagyan. Baka mabasag lang. Sayang naman. Yan, ang ganda niyan. Type ko yan. Kulay ube. Ganda. Kulay purple. I like it. Tapos, ayan, nagtingin din ako sa mga bilihan ng mga pwedeng ipasalubong. Palagay sa mga bagahe. Ipadala. So, ayan, pwede rin yung pang business kung gusto nyo. Mamili kayo dito, padala nyo sa Pilipinas at ipatinda nyo. Make sure lang hindi utang kasi pag utang, patay tayo dyan. Baka yung puhunan nyo na hindi na makabalik. So, COD lang tayo, guys. Ayan, ikot-ikot tayo dito yung bilihan ng mga laruan ng mga bata, mga damit. Ganda ng mga gown, no? Pero medyo pricey dyan. Siguro next time, ay pupunta naman ako sa Shamshu po. Ipapasyal ko kayo doon. Yun yung pinaka-divisoria ng Hong Kong or Baclaran ng Hong Kong. So, ayan. Ikot-ikot tayo dito. Ano ba to? Ito yung binibilan ko ng mga pagkain din na pinapadala.
Ayan, nakita nyo naman, punong-puno siya dyan. Andyan din yung mga sabon, mga biscuits, mga chocolates, mga chips. Diyan nyo lahat makikita yan, pati mga noodles. Ayan, may nakita akong Milo ang mura. Kaso mo, expire na siya ng May. So, hindi na pwede. Kung pwede, kung dito nyo lang gagamitin, okay lang. Pero kung padala, ayokong bumili ng ganyan na malapit na ma-expire. So, ayan pa. Kata nyo, mumura yan, Edo, yan, paborito yan ng mga anak ko. Yan yung cookies na coated with chocolate. Chocolate. Yan, ayan, Edo. Yan, maganda rin yan, Kaso mo parang malapit na expiry niyan, kaya nag-save na. Tapos yan, yung mga Korean noodles yan. Masarap din yan, guys. Yung mga maanghang. So, yan pa, yung mga cup noodles. Bibili rin ako niyan. Tsaka yung mga kapes. Later na lang pag may pambili na. Sa ngayon, wala pa tayong pambili at marami tayong mga gastos. So, yan. Canvas lang talaga tayo, guys. Tingin-tingin muna. Tapos, para na susunod, pag meron na tayong pera, makakabili na agad tayo. So, ganyan lang ang buhay dito. So, natin nyo naman, mura lang, guys. So, ano ba yun? Magkano ba yun? Parang $3 lang yata, 4. Karaniwan yung mga cup noodles dito na mga ganyan sale, mga $4 lang. Dito naman, bilihan ng mga school supplies, mga toys. Dito, yung mga yan, home needs. Ayan, pati yung mga Tupperware, mga plato-plato, mga tsinelas, ayan. So, pati yung mga bag, yung mga sako bag, yan, tsaka mga bags. Tapos, dito namin papunta sa palengke. So, hindi na ako nagpunta dyan kasi wala naman akong bibili. So, dito, umikot na ako dyan. Kakatanda ako, umikot na ako dyan pabalik. Nga pala yung immigration dito, guys. Yan, nakikita nyo yan mga sa katapat na side naman ay mga restaurant. Mga international cuisine yan. So, nakikita ko dyan ay merong Chinese, merong Vietnamese, merong Taiwan, Korean. Sa loob siguro meron pa yan. Parang 4 na pwesto yun o 5. 5 na iba-iba na mga dishes. Iba-ibang mga origin. Mga iba-ibang mga bansa. International dish, international cuisine. Yan. So, hindi ko pa na-try kumain dyan. Hindi pa rin kami nagpunta ng amo ko dyan. Ewan ko lang kung nagpunta sila dyan. Kasi mga bagong bukas lang yan. Kung pagkakatanda ko, siguro mga wala pang ilang months pa lang yan nag-ooperate kasi binago nila yan. Dati yan ay tindahan ng kotse tsaka isang parang malaking groceries. So this time, nag-decide na akong uuwi kasi napapagod na ako sa kaiikot. Wala naman ako mabili. Wala pa rin naman pambili. Charles. So bago ako umuwi ay dinaanan ko yung pinolaundry ko dito malapit sa may wet market o sa Talipapa. So, ayan na nga guys. Nakita ko yung mga ibon na sa lubong ko yan. Marami yan dito saan. So, after nito ay dumiretso na nga ako doon sa aking pinaglagyan ng aking mga damit ng amo ko na kailangan ikulong. So, yun na guys. Bye na. Salamat sa panonood. Dito sa drive.